day that the Lord has made for Crisanto and Ruby. Mysteries Let us then hold our peace as we unfolding participate in this glorious written and for significant us moment in in the their lives. sun. To God be the glory. For better, for worse, for rich or for poor, each day that passes, I love you more. This is the day that the Lord has made, and I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice with you. This is the day, this is the day, this is the day, this is the day.
submitting yourselves one to another in the fear of God. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hateth his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Kararag tayo man, pagbiit. Mami nga nasantuan, pagyamanan mi, iti panangbasa, iti pasat ti saom. Akas versikulo nga mapan mi kitain o Apo Diyos, may papanti panagayat mo, kada kami, ken kastamoten iti ladawan, iti agasawa, akas panagayat mo kada kami. Ngarod, dawaten mi, akas kitaan mi dagito nga kinapudno, ket sapay ta agbalin manen nga bendisyon titunggal maysa nga adda ditoy nga imay timmabuno tapno kitaan mi o Apo Dios ken makipagragsak kami daytoy nga kalaysa nga maangay iti daytoy nga oras. Alangarod kadagiti amin nga paset nga apan mi kitaan uyugen na kami o Apo ket babaan ti spiritum iparangarang namanen dagiti planom ken panggep mo iti daytoy akalaysa. Dari iti kararagmi, tinagan na po may Jesus. Amen. Dumating na sa panahon na ang kanilang plano ay tuparin. Na yung kanilang pag-iibigan ay hindi lang pansamantala, kundi ito'y patuloy na kanilang gagampanan sa isa't isa. So kay Chris at saka kay Ruby, ang kasalan na ito ay tatlo ang ibinibigay na commitment sa inyo. Una, ang commitment ay commitment nyo sa Panginoon. Una sa lahat, yun ang pinakamahalagang commitment, bagamat mahalaga lahat. Pero yung commitment din sa Panginoon na kayong dalawa ay mag-iibigan habang kayo'y nabubuhay. Yan yung sa kasalan, hindi nawawala ito. Na ang pagmamahal ng dalawang ikakasal ay mananatili habang sila ay buhay. Pangalawa, yung commitment nyo sa isa't isa na kayo lang ay magmamahalan habang kayo nabubuhay. At ang pangatlo ay commitment sa batas ng Pilipinas. Na sa batas ng Pilipinas, pagkatapos ng kasalan na ito at kayo magpirmahan sa legal document, kayo na sa batas ng Pilipinas ay mag-asawa. Kaya yung tatlong ito ay hindi nababaliwala yung commitment na ito sa kasalan, lalo dito sa ating bansa. Tignan naman natin dito, sa binasa natin, ang tatlong bagay muli na ipinapahiwatig dito. Una ay yung pag-ibig ng Diyos ay inilarawan sa pamamagitan ng relasyon ng mag-asawa.
Wala tayong larawan na makikita sa Bible na ipinahiwatig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus ang ginawa na pag-ibig, kundi sa kasalan. Kaya sabi dito ay Christ loved the church and He gave Himself for it. So, ought men love their wives even as Christ loved the church. Ito ang pinakamagandang larawan na ipinahiwatig sa atin ng banal na kasulatan. Dahil ito'y relasyon ti agasawa, inpakaamuna, di jay ayat ni Apo Diyos babaan ken ni Kristo nga natay ijay krus. So nga daytoy nga ayat gagayem ken kakabsat, masapol nga makita iti agasawa, daytoy nga kita nga ayat nga inaramid ni Kristo iti simbaan. Nya ti inaramid na, nagsakripisyo. Isu nga iti putno nga ayat, adda sakripisyo na. So nga mamatiak nga ni Chris ken ni Ruby, adun ti sakripisyo nga awatin nyo. Sika Ruby, nung makitam di dya itsura na, injak amo no sakripisyo, wano saan. Kunana iti Biblia nga Christ loved the church and He gave Himself for it. So nga iti pakakitaan nga umuna, iti pudno nga ayat, di dya agsakripisyo nga inaramid ni Kristo. Natay ijay cross, awan tinakita na nga nasayat iti tao managbasol, nga inayat na lata. Iso nga inted na iti biyag na ilan sa ijay cross. Tapno da kayo ken siyak, marik na tayo, di jay nalabos nga ayat. Ni aputay nga Iso Kristo nga panangisalakan kada tayo, panangsubot na, di jay basol tayo, tapno madan tayo itinanama, ken naranyag na masakbayan, gapu di jay panagayat ni Kristo kada tayo, ijay cross. So nga, ni mapantay mo't ken ni Christ, akat masapul mo't daytoy sakripisyo, iti ayan-ayat. Ang nga mabalin nga puro laeng namay at damot dagiti sakripisyo nga sangwen dagiti agasawa. At no kaspangarigan ni datoy Chris, agsakripisyo ka mo ta nga gumastos. Yeah. Hanga mabalin nga hangkang agsakripisyo. Agsakripisyo ka ti panaggastos no alpaston ti kasar, igatangam mo dagiti pansit, siupaw, Toblerone, nagyan mo ti gatangam, tapno iparangarang mo mo't itinalabos nga ayat mo. Yata nagsakripisyo ka. Dahil oray umutang ka pailaan. Kada gito'y ninong ken ninang mo, tapno iti kastakit at pagsakripisyo mga paggatang. Kastamot ni ka. Dahil masapol nga adda di jay ko na tayo ayat nga maikita. Ket subalitam mo't. Ipakpakita na nga ayat, subalitam mo't. Tapno saan lang nga may maysa. No, ikan nakamot kas pangarigan, ti regalo, akat arakupom mo't datay kairutan nga mabalin nga arakop. Datay narigat pa'y maangsan. Ay maangsan pa. So nga, di jay ti umuna, nga pantay kitaan dito'y, di jay ladawan ti panagayat ni Kristo iti church, ket daytoy ladawan mo't ti panagayat yu ti tunggal maysa. Nga daan panagsakripisyo. Di maikadwa, nga pantay kitaan dito di jay ngay panangi-communicate ni Apo Diyos. Ni inparangarang uno impakita na. Daytoy, nga ayat. Inyibkas na. Daytoy, babaen iti panangaramid na. Dagiti wagas nga panangipakita ti ayat. Iso nga dagamin ugali mi kada ka Chris ijay Cordillera. Ngar aramiden mi nga dagiti partner mi nga naganan di jay manghuhula. Ano ba sa Tagalog yung manghuhula? Hindi sa Tagalog sa Tagalog manghuhula. Hinahanap ko yung kung may Ilocano na word no, yung manghuhula. Agpugpugto siguro niya. Agpugpugto. Dadag ugali ijay nga to, ti Cordillera. May ugali kasi doon.
na hindi sila expressive ng kanilang damdamin. Kaya sila ay hindi gaanong nagpapakita ng mga bagay na gaya ng ginagawa ng ibang mga lugar. Sa ibang lugar, expressive sila na sila ay pagdating sa bahay, kinikis yung dinadatnan at nagsasabing, I love you, kinikis. Doon sa Cordillera, hindi mo gaanong nakikita yan. Kasi nga hindi sila expressive. Hindi sila gaanong nagbibigay ng mga chocolate, nagbibigay ng mga bulaklak. Kasi sa kanila, sayang lang yun. Kaya doon sa lugar na yan, sa Cordillera, ginagawa nila yung kanilang asawa na manghuhula. Ba't di mo rin regaluhan? Alam na niya yun. Yung ganon, ginagawang manghuhula yung asawa. Hindi nila ini-express yung kanilang damdamin. Kaya kay Chris, bagamat ugali natin yan, kasi alam ko Cordillera na rin yung aking lugar. At alam ko yung kaugalihan nila. So you communicate. You express your emotion to your wife. Mahalaga yun. Kasi nga, may mga iba na ganun nga, hindi ni-express yung kanilang damdamin. Ano? Alam ko si Ruby, very expressive yan. Kasi tinanong ko sa kanya, sino ba ang excited sa inyo sa kasalan na ito? Sinabi ko. Aywan ko, maari siguro si Chris. Ikaw, sakto lang. Sabi niya, sakto lang. Ibig sabihin, at least na-express yung kanilang damdamin sa isa't isa. So, kayo, kinakailangan huwag you express your emotion, what is in your heart to each other para sa ganun ay mas maganda. Pagka nagtatampo ka, express mo. Pagka masarap yung pagkain, Chris, sasabihin mo na masarap. Pagka sinabi, masarap ba yung niluto ko, maski burnt offering ito, sabihin mo, masarap. Sabihin mo. Para sa be expressive ng magagandang bagay. At saka yung pangatlo, yung letter C. 3 letter C lang yung ibibigay ko sa inyo. Una, yung compassion sana yun for the sake of alliteration. Compassion sana, expressing of the love that you have each other. Kaya ginawa ko na lang love. Yung pangalawang letter C, yung communication na mahalaga sa mag-asawa. Christ even expresses His love to us by doing something. Pinakita niya yung kanyang pag-ibig. At ang pangatlo, yung commitment nyo sa isa't isa na huwag pabayaan. Kasi alam ko kung sakaling ipagpatuloy mo ang iyong trabaho, seaman ka. Na palagay ko itong si Ruby, pagka naiwan, piman siya, piman. Ikaw seaman, siya ay piman. Pero abang nandoon, yung commitment ang mahalaga dito. Yung commitment nyo. Kasi doon sa nababalitaan na buhay dyan sa barko, maraming tukso dyan. At sabi nila, yung mga iba hindi nakakayanan yung tukso. Lalo ikaw, may itsura ka. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat. Na yung itsura mo, lapitin ka Lapitin ka. At dahil ikaw ay lapitin, kinakailangan pag-ingatan mo yung commitment mo sa asawa mo. Lagi mong iisipin, mas maganda yung misis ko kaysa sa inyo. Kaya pagka naisip mo yon na mas maganda si Ruby sa lahat ng maaring umaaligid, yung commitment nyo sa isa't isa, maalagaan ninyo. At ikaw din, Ruby, sa ganda mo yan, natukso nga si Chris sa iyo. Sa ganda mong yan, talagang marami rin aaligid. Pero tatandaan nyo, ang sabi ng Bible, na you are committed to each other. Magbago man ang lahat. Magbago ang itsura nyo dahil sa ngayon, talagang napakagandang tignan. Itignan ko nga si Chris kanina dahil nandun kami sa isang kwarto, nagbibihis. At isinusot niya yung kanyang Amerikana. Sabi ko, fit na fit. Parang tignan mo talaga talagang makisig tignan Wala talaga yung tiyan na nauusli.
Kasi may mga pastor na lumakian dyan, parang mayroon built-in pulpit na sila. Oh. Pero ito, makisig. Makisig itong mga ito. Magbago man ang panahon. Yung tinutugtog kanina, kahit maputi na ang buhok ko, mahal pa rin kita. Sabi, J. Ilocano, ano man ang mangyari, di kita baybayaan. Una ti Ilocano nga kanta. So nga, masapol, nga di jay commitment yo, annadan nyo. Yun ang sinasabi ng Epeso na sinabi doon na the two of you will cleave together. Kaya yun ang may iwan ko sa inyo bilang mensahe sa mag-asawa. At kayo din na tayo din na kayo na may asawa kasi wala na akong asawa eh. Biyudo na ako. Kaya ang status ko ngayon parang single. Kaya kayo na may asawa ngayon, alalahanin din ninyo yung sinasabi natin dito na kinakailangan ang pangako habang nabubuhay ay hindi pwedeng paghiwalayin o hindi pwedeng maghiwalay. At sana'y maging blessing sa inyo ang mga review na ito para sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. At isusunod natin yung iba. Pastor Timmy naman. In the presence of God and before these witnesses, I, Santo Bumukla, take dear Robilin, to be my wedded wife. Wedded wife. Your wife, Kagos? To have and to hold. From this day forward. For better or for worse. For worse. For richer or for poorer. In sickness and in health. To love and to cherish. And to be faithful to you alone. As long as we both shall live. I give you my promise. Tumingin ka naman sa kanya. I, pangalan mo, Rubilin Dulay, take the Crisanto Bumukla to be my wedded husband, knowing in my heart that you will continue to be my best friend, my partner in life, and my one true love. On this special day, I give to you in the presence of God my promise to stay side by side as your wife in sickness and in health, in joy and in sorrow, as well as through the
as well as through the good times good times and the bad. and the bad. I promise to love you I promise to love you without reservation, without reservation, to honor and respect, to honor and respect, to comfort and support you every day, to love with you to love with you and cry with you. and cry with you, To grow in mind and spirit, to always to be open to be open and honest with you, and honest with you, and to cherish you for as long as as we both shall live. Wala na kayong dadagdag? Tumingin ka naman. Ang ginagawang zeal ng kanilang pag-iibigan. Kung bakit sing-sing ang ginagamit dahil sa simbolo na ipinapahiwatig. Una, ito ay it is a circle. Wala raw itong it has no beginning at it has no end. Ito ay larawan ng pag-iibigan ng ikakasal, ang mag-asawa. Na ang kanilang pag-iibigan ay hindi magbabaliw, hindi rin magwawakas habang sila'y nabubuhay. Kaya ito. Isa rin ay gawa ng metal. Dahil metal, ito ay enduring. Yung hindi nasisira. Kung ano man ang ibibigay ng panahon, itong metal na ito, dahil ito ay ginto, ay ang value nito tumataas, hindi bumababa. Kaya sinasabi na ang gold daw ay magandang simbolo sa pag-iibigan ng dalawang mag-asawa. At saka, ito ay isinusuot doon sa palasingsingan ng ikakasal. Sa left. Kung bakit daw left? Dahil dito raw sa kaliwang kamay ng tao, dito nauugnay ang ugat ng puso, yung left hand. Kaya yung ugat ng puso natin ay kalimitan ay dito dumadaloy. Yung nararapat na mga ugat sa puso. Kaya naman itong singsing ay isinusuot sa left na ang ibig sabihin ng mga ikinakasal ay ito ay yung kanilang pag-ibig ay laging na ipapahiwatig sa araw-araw. Kaya may singsing. Ang isa pa na ipinapahiwatig nito, ang singsing, pagka isinuot nito, ang ibig sabihin ay mayroon ng nagmamay-ari. Itong singsing ay napahalaga na simbolo sa kasalan. Kaya ito, pakibigay pa yung isa. Chris, isuot mo ito doon sa palasingsingan, left side, left finger ni Ruby. At bago mo isuot yan, sumunod ka sa akin. Sige. Ruby, yung mic, para marinig ng iba. Ruby, tanggapin mo ang singsing na ito. Tanggapin mo ang singsing na ito. Bilang tanda. Ng walang kupas. Walang wakas. At tunay na pag-ibig ko sa iyo. Lahat ang nasa akin. Lahat ng aking katauhan. Ibibigay ko sa iyo. Suot mo na. Amo nga sa mga surot mo na, di dyan. Talaga kasta nga talaga ti kasarnog dadamo.
Okay, Ruby, gaya ng tinanggap mong singsing sa pagkakataon na ito, na ibinigay ni Chris na simbolo at tanda ng kanyang pag-ibig sa iyo, yan din naman ang ibibigay mo kay Chris bilang tanda ng iyong pag-ibig, simbolo na iyong pag-ibig. Kaya sumunod ka rin sa akin. Chris, tanggapin mo ang singsing na ito bilang tanda ng wagas dalisay walang hanggang pag-ibig ko sa iyo. Lahat ng aking katauhan, lahat ng nasa akin, ipagkakaloob ko sa iyo. At ang singsing na ito, ang siyang magpapatunay. Yan. Kaya naman ito ay isinasama sa seremonya ng kasal. Ito ay nagpapahiwatig una kay Chris ang kanyang responsibilidad na maging provider, breadwinner ng pamilya. Dahil ikaw ang head of the family, nasa iyo ang responsibilidad sa pangangailangan sa loob ng tahanan. At pero sa bagong katuruan na ngayon, ay hindi na lang na kay Chris, kundi dalawa kayo ay magsikap na ang pangangailangan sa loob ng tahanan mai-provide kadagiti amin na sa pulan ti uneg ti balay. So kaya na nga sa awen, iti agkasar, bawal ang tamad sa magkakasal, lalo na sa lalaki, maiparit isadot. Tapay, masapol nga damakan, ije lamisaan, no tsimpo ti pandangan. Ket dayta, iso dayto iti ipakparparangarang na, kadagiti agasawa, nga masapol nga dagiti kasapulan ti inaldaw, ket maited, gapo kadagiti panaggagetyo. May sapay. Daytoy, ket iparangarang namat iti bendisyon ni Apo Diyos kadagiti agasawa. Lahat po nang tatanggapin nila Chris na bilang resulta ng kanilang pagpapagal at trabaho, ito ay galing sa Diyos. Dahil alam po natin na ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng katalinuhan, ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas, ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng trabaho, galing lahat ito sa Panginoon. Kaya ibig sabihin, ang lahat ng ito ay galing sa Diyos, dapat lamang napasalamatan nyo ang Panginoon bilang provider ng mga pangangailangan ninyo. At kaya kayo, Chris at Ruby, dahil member naman kayo ni Pastor Timmy Lubiano, naturuan naman kayo ng tamang pagbibigay, pero ulitin natin, baka sakaling sobrang yaman na kayo pagdating ng araw, at pinagpala kayo ng Diyos. Dahil alam ko naman pagpapalain kayo ng Diyos pagka maging masipag lang kayo at nagtiwala sa Diyos. Pagka yumaman na kayo at marami ng pera, huwag niyong kakaligtaan, ibigay ang iyong ikapo sa simbahan. Give your tithes in your offering to the Lord. Kaya ito'y simbolo ng blessing. Ibalik niyo rin sa Panginoon yung para sa Kanya. Katatandaan niyo yan. At ganito, mahalin niyo rin yung pastor. Pagka kayo pinagpala ni Diyos, bilan niyo rin yung pastor ng mga bagay na pangangailangan niya. Papuntahin niyo kay Dr. Abelo. Baka pwedeng mabago pa yung kanyang muka. Yung mga ganun ba, yung pangangailangan na nakikita nyo na ikabubuti ng inyong pastor at kanyang pamilya, huwag nyong pagdamutan. Kung gusto nyo, pwede rin nyo akong bigyan regalo, kung sakali. Pero hindi na kailangan. Mas kailangan ng inyong pastor. Kaya ito, ay lagi kong sinasabi, na huwag nyong kaligtaan ng Panginoon. Huwag niyong kaligtaan mga lingkod ng Panginoon at yung mga mahal sa buhay. Ang nanay niyo, magulang ninyo, pagka nangailangan sila, gaya yan, naganak kada kayo, kanyumot ang aliw-liwayan. Ikanyumot dagiti banbanugyo, kan bendisyon nyo, ipaayan nyo mat dagiti
banbanag nga pagsayaatan mo't ken pagibagan ti panagbiagda. Kasalamat ni mother mo, Ruby. Gaputa niya, may sayon, madam? Gaputa may sanan. Nariga amot ten nga makatrabaho akas kadidi kaubing na. Ket nawaya iti ti kwartayo. Ikanyo mat dagitoy naganak kada kayo akas panagsubalit mat iti panagayat da kada kayo iti nabayag nga panawin. So nga yan, yung mga yan. Kap pinagpala kayo ng Panginoon, yung kaligtan yung mga mahal nyo sa buhay, magulang. No? At saka mga tao na nangangailangan if you can help. Ang ibig lang sabihin to, be generous. Huwag kayong madamot sa mga tao nangangailangan. Lalo tigit sa gawain ng Panginoon. Huwag yung pagdamutan ang sa gawain ng Panginoon. Ano pang susunod dyan? Bible. O, yung Bible daw. Pag-aralan nyo itong dalawa. To strengthen your relationship as husband and wife. Ang Bible ay hindi kinakaligtaan. Basahin nyo ito. And if possible, you study together. If you are here, aralan nyo. And then, have devotion ng Bible na ito. Kasi ang aklat na ito ay para sa iba ay parang ordinaryong libro lamang. Pero hindi nila alam na ang Bibliang ito ay doon nakalagay ang plano ng Diyos sa matagumpay na buhay mag-asawa. So ano kayat tayo, nagbalin nga nabalaygi ti panagbiag tayo akas agasawa, iraman nyo ti sawi ti Diyos. Takunana di dyan ay Psalms 127. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Uray kasano ti kaya mong panang patakder tinasyad na pamilya nawan iti Biblia. Una na, ti trabahom sayang laeng. So nga masapol iti Biblia, iti panangipundar ti na ing Kristyanuan nga pagtaengan. Dito yung nga makita ti balaygi. Ikot ko lang di jay maysa panana ni David nga, thy word is a lamp unto my feet, in a light unto my path. Panana ni Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Yan yung sabi ni Joshua. Ang tagumpay ay nakasaad po dito sa banal na kasulatan. I want you, Chris and Ruby, to put your right hand dito sa Bible. Patong niya. Itong simbolo ng pagpapatunay na ang Bibliang ito ay maging bahagi ng inyong uumpisahang pamilya. Okay? Yan yung simbolo nito. Tayo'y manalangin. Panginoon, nakapatong ang kanang kamay ni Chris at ni Ruby. Sana, Panginoon, sa simbolo na kanilang gagawin, ay huwag nilang kaligtaan na ang Bibliang ito ay napakahalaga sa buhay ng isang tao, lalo tigit sa buhay mag-asawa. Naway maging gabay nila ito at saliksikin ito upang maging matagumpay, mailayo sa anumang kapamakan o anumang tukso. Bibliang ito, Panginoon, ay magtuturo sa kanila ang dapat nilang gawin bilang mag-asawa. Kaya pagpalain po ninyo ang dalawang ito na ang simbolo ay ginawa nila na mamahalin nila ang iyong salita. Sa pangalan ni Jesus ng aming panalangin. Amen. Kayo po ang pinili ng gwapo at magandang
yung dalawa na pangalawang magulang. Kaya akin pong advice sa inyo na suportahan ninyo itong sumpahan nilang ito. Lalo na yung mga regalo. Ano po? Ito po ay talagang, ano po talaga ito? Pangalawang magulang nila kayo. Kaya asahan po natin yan na anumang problema nila sa inyo lalapit. Wala na kayo? Sa harap ng mga maraming witness na ito, yan. By virtue of the power vested in me as a minister, the Word of God or the Gospel, and in conformity with the laws of the Republic of the Philippines, I have the honor to pronounce you husband and wife. Yung pinagsama ng Panginoon ay hindi pwedeng paghiwalayin. Ito na po. Handa ka na? Husband, you may now render your first public kiss to your wife. Lakihan mo, Ruby, yung pang ano, syempre, dapat malaki. Yung swak na swak, syempre, dapat naaayon. Yung naaayon sa ano, sa susubuan. Yan, ready na ba? Parang maliit pa yata yun. More. Sige, push mo. Yan. Oh. Yes, all right. Marami pong salamat. Like a warm summer wind, you lifted me up when I needed a friend. You gave me a song. You took all my sorrows and brushed the tears from mine eyes.
It warmed me and thrilled me. You took my heart by surprise. I hear your name, and without a warning, I found that I'm singing a new kind of song. Your kind of loving is so hard to find, yet you help me leave all my failures behind. You gave me a song. You took all my sorrows and brushed the tears from mine eyes. Now your love has filled me. It warmed me and thrilled me. You took my heart by surprise. You gave me a song. You took all my sorrows and brushed the tears from mine eyes. Now your love has filled me. It warmed me and thrilled me. You took my heart by surprise. You took my heart by surprise. Next po, our prosperity dance. Meron pa po tayong chance na magsabit po ng ating pong regalo sa mag-asawa. Umiikot po si Micah to give your pins po. And while umiikot po si Micah, kakantahan pa po namin kayo. Not sure if you know this, but I got so new. love is endless, and with this ring I say to the world, my every all that I believe in, with all my heart, mean every word.
Love will be our home. Wherever there are children singing, where a tender heart is beating, we can live together there. Love will be our home. Our hearts can be a family, and hope can bring this family face to face. And though we may be far apart, our hearts can be as one when love brings us together in one place. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Where love is life is broken, we can live together there. Love will be our home. 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 Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Love will be our home. Agyaman na kapo, dagiti di marayamin dito ay, may nangidanggay dati yung kasaran. Thank you very much. Kung mati maibagak at pasalamat aklang kada kayo, salamat na inayon ni Crisanto nga kasma isang pamilyayo, mas karkaron ni pastor. At salamat panang bisita yung mat kada kami. Agyamang kami unay. Dito lang ti maibagak. I just wish everything good in your life, and hope your marriage will go through until the rapture came. And that is the best gift of God to us. Be faithful to our Lord Jesus Christ, and I'm very thankful that I met Crisanto, and he was a very good man. I hope you will be a good man in your wife, to be all the time, even though there are so many temptations. When I was on the ship, there are so many temptations. I hope you can conquer all that temptation in your life. So you will be faithful to Ruby, and always pray when you are on the ship to protect you all the time. And Ruby, I want to ask you that you have to pray always also for your husband. Thank you for being your ninong, and I will be present every time you need me. Thank you very much, and good evening, everyone. I know, Chris, although hindi tayo masyado pang magkakilala ng matagal, but I know since you are saved. Saved ka ba? Saved, di ba? Saved ka talaga. But I know with yung natutunan natin kay Pastor, sa ating mga natutunan sa mga biblical principles, you will apply it. No? Love your wife. Ruby, submit. No? Hindi pwedeng baliktad. So, kailangan, and then, definitely God will bless and will bless your family, no?
So just continue to trust and depend on God. And lagi na kayong susunod kay Pastor, tsaka sa mga magulang. Okay? So congratulations. God bless you. Okay? Congratulations, Chris and Ruby. Ito yung new chapter ng inyong buhay. So, ang aking advice is, nasabi na nila lahat, is yung para sa lalaki, is kahit kasalanan mo, kailangan mong i-accept na, i-admit na mag-sorry. That's the hardest thing na gawin ng isang lalaki, yung magsabi ng sorry. Pero, kailangan mong sabihin yung word na sorry for the sake of relationship. Sabi nga nila na hindi natin kinakat yung relationship, kundi yung ego natin na mga lalaki. So wala namang masama kung kahit kasalanan ng babae, kung i-accept natin, wala namang mawawala sa atin. So, I know na ikaw naman ay well-trained kay Pastor Timmy. So on the spiritual side, wala na akong masasabi. At kayo ay magpatuloy. Sana pag sumakay ka ng barko, sana isipin mo na may pamilya kang babalikan. Ibahin natin ha, ang itatapon ni Crisanto ay bouquet. Bouquet. Ang makakasalo ng bouquet ang pwedeng maupo. Ang hindi makasalo, ang hindi pa makakaupo. Okay, sige, isa lang yan, Crisanto, isa-isa lang yan. Isang ganto, isang ganyan. Okay? Balik niyo sa akin ha. Bawal umalon. Salo lang, salo. Oh, atras. Ito ang palarong pambansa sa kasal ni Crisanto at Ruby. Ang pagsalo ng bouquet. Atras pa. Galingan mo. Ano mo sa may bandang bandang kanan, bandang kaliwa, ha? Okay. Ready. Throw. Okay, pwedeng maupo ang makasalo. Parang gusto niyo namang magstay dito, Oh, akin na yan. Thank you, Jeremy. You can now upo. Okay, next. Parang hindi sila competitive. Gusto nilang magstay. O, shuffle daw, shuffle. O, shuffle! Si, nandun sa may bandang. Okay, ready na? Ay, bakit mo sinalo? Okay, tumupo ka na. Ang galing ko nung sumalo. Pwede na akong pang palarong pambansa. Ayaw talaga nilang umupo. Ayaw pa nilang umupo. Okay, ready? Si, nasa may bandang kaliwa, So, ay, kanan mo. Ay! Alexis, ba't mo sinalo pagkakataon mo na sana? Upo ka na. Hindi ka nakasali. Okay, 3 na lang po ang content championship. Ay, hindi pa championship round. Okay. Sige, maliit. Ay, wait lang. Atras. Alright. Okay, ready na. Oy! Salo lang, hindi. Bawal daw pulot. Salo lang dapat. Okay, meron pa dito. Kino-coach po siya ni Ruby kung saan niya dapat ihagis. Galingan mo, Mox. Ay, bakit? Bakit mo kinalo? Akin na yan, Papa Dex. Siya po si Papa Dexter. Okay, thank you. Okay, championship round po. Atras pa. Okay, pwede bang malaman ang pangalan nyo, mga nagwagwapuhan? Harap naman kayo doon. Ito nga pala si Denver. Ako po si Denver. Ikaw, anong pangalan mo? Ako po si Jeremiah. Ilan taong ka na? 15 po. Nako, batang-bata. Denver, ilan taon na? Harap ka naman sa kanila. Mag-26 na po. Ay, nako. Wala sa edad ko, 19 ako eh. Okay, championship round po ng palarong pang bansa natin sa kasalang ito. Ready? Okay, Denver. Talagang nagalingan mo. Okay, dyan ka lang sa gilid. Lahat naman ng mga dalaga pala ng mga kadalagahan natin. Okay. Salo, bawal pulot salo lang. Ready? Dora! Okay.
Hindi pwede. Bakit 3 yan? Bakit 3? Hindi pwede. Hindi pwede. Oh, hindi pwede. Sige. Okay na yun para masaya. Okay, bye. Okay, next. Bawal. Ngayong round ka to, bawal na maghati-hati. Si Maylin nasa may bandang kaliwa mo. Kaya wag mong itatapon doon, ha? Okay, ready na. Atras po. Yung mga nagagandahang mga kababaihan natin. Alright, go. Ay! Uy, grabe. Alam niyo ba, si Graciela sumasali to sa Cervantes ng ano ba yung may salo-salo? Aray ko. Yung tamaang tao na sumasali siya dyan. Dito tayo. Championship round agad. Dito tayong dalawa. Okay, talingin naman namin yung pangalan ninyo. Ay, 3 pa. Okay. Runner-up pa lang. Ito na. Okay. Ruby, galingan mo. Likod. Hoy! Sige, pwede na yun. Okay. Thank you very much. Alright, harap naman tayo. Magpakilala tayo. Si Ivy nga pala. Ivy Bumokla. Harap ka naman doon. Ilan taong ka na, Ivy? Ivy Bumokla po. Ivy Bumokla, ilan taong ka na? 15 years old. Uy, 15! Wala yung naka-15 natin kanina. Next, ikaw to. Panigurado, ikaw to. Ivy, hindi ka dito. Hindi pa tapos. May championship round. Teacher Maylin. Ilang taon na si Teacher Maylin? 23. Magkalapit. Pwede. Okay. So, championship round tayo. Dito po kayo sa gitna para po masaya. Tapos, atras po pa ka ng konti lang. Alright. Okay. Yon! Talaga! Naku, may nagagaano ng baso. Pakilala ka naman sa kanya. Ako po si Denver, taga Mountain Province. Saan? Mountain Province. Taga Mountain. Malapit lang, Mountain Province, tapos La Union. Saan mo susuot, Denver? Huwag naman sa liig, grabe. Saan? Sa kamay. Okay, i-ribbon mo sa kanyang kamay. Saan? Kaliwa, kanan. Pili ka na lang. Luhod daw, luhod. I-ribbon lang naman. Oo. Galingan mo mag-ribbon, ha? Hindi square knot, ha? Ribbon lang. Okay, palakpakan naman po natin si Maylin at si Denver. Picture naman po with our newlywed. Ayun, so una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, siyempre. At again po, nagpapasalamat ako sa family ng Lubiano na naging pamilya ko physical at again po sa spiritual. Salamat sa mga bisita na dumalo at sinamahan nyo kami sa aming pong pagsasama. Salamat sa nanggaling ng Sugao, Banawe, Tiangan, again po sa nanggaling Ilocos, Kaba, sa family sa Tarlac. Ayan. Salamat sa lahat at again po sa lahat ng members ng MBB La Union na tumulong at nagayos ng mga kailangan. Maraming salamat at God bless you po. Yan. Magandang gabi po lahat sa inyo. Wala po akong masasabi kundi maraming salamat po sa lahat po ng mga sumuporta, lalong-lalo na po ang aming pong mahal na pastor, si Pastor Timmy po, ganin din po ang mga pamilya po ng bawat parte po namin ng pamilya po namin. Maraming salamat po sa mga dumalo and yun lang po.